Aris de la Cruz. Kilalang kilala kasi ang pamilya ni Aris sa buong bansa at napakalaking impluensya ng mga de la Cruz dahil sa yaman na meron ng pamilyang ito, malalaking kumpanya, negosyo at ari-arian. Nanatiling nakatitig si Aris sa magandang mukha ni Leng. Ilang saglit pa ay hindi na nakapagpigil pa si Aris. Binuhat nito si Leng at inaupo sa mesang naroroon. Sinimulan na ni Aris na igalaw ang malikot na kamay sa hita ni Leng. Bumilis ang tibok ng puso ng dilaga. Kinakabahan. Habang unti-unting itinaas ni Aris ang damit na suot ni Leng ay nagtanong pa ito. What's your name? At ilang taon ka na? Pagamat lasing ay formal na nakipag-usap si Aris sa dalaga. Ako si Leng Reyes, 19 years old. That's good to know. Pagkasambit ng masalitang yun ay si Aris ay binitbit niyang muli si Leng patungo sa kama. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ano to? Bakit nabawasan ng pera ko? Tanong ni Leng sa kanyang sarili dahil naisipan niyang check ang balance ng kanyang pera na iniipon niya sa bangko para sana sa kanyang pag-aaral. Agad niyang naisip ang kanyang ina dahil ito lamang ang tanging may access sa account niya dahil ang mama niyang tumulong sa kanya na magbukas ng account sa bangko. Pinuntahan ni Leng ang kanyang ina sa may salas at naabutan niya ito na nagpapahinga na tila sobrang hayahay sa buhay. Mama, bakit yun naman pinakialaman ng pera ko? Alam niyo naman na nag-ipon ako para sa college ko. Lahat ng perang yun pinaghirapan ko pong maipon. Tapos basta-basta na lang yung kunin? Umiyak na sambit ni Leng na tila nagtatantrums na bata sa harapan ng ina. Matalim na tinitigan siya ng inang si Susan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka na mag-aaral ng kolehiyo? Tag-aksaya ka lang ng pera. Ang dapat mong gawin ay magtrabaho. Tulungan ang ama at kapatid mo na makaipon. Singhal ni Susan na may pagduro pa sa noo ni Leng. At bakit ko naman gagawin yun, ma? Sarili ko namang perang iniipon ko ah. Akong magbabayad para sa pag-aaral ko. At papasok ako ng college kahit anong mangyari. Ano po bang masama doon? Patuloy na umiiyak ang kawawang dalaga. Isang hagupit na sampal ang ginawa ni Susan sa sariling anak. Ang pera mo ay pera ko. Wala akong pakialam kung saan nanggaling ang kaputahan ng pera mo. Tandaan mo ito, Leng. Hindi ka mag-aral ng kolehiyo dahil yun ang gusto ko. Huwag na huwag mong gagamitin ang perang yan sa pag-aaral mo at isuko mo yan kung anumang pinaplano mo. Galit na galit ng pagbubunganga ni Susan. Parang hindi niya ako anak kong tratuhin. Sambit ni Leng sa kanyang isipan. Sa labis na sama ng loob na naramdaman para sa inay, kinuha ni Leng ang kanyang mga gamit at oras mismo ay nagdesisyon siyang lisanin ang kanilang tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Susan. Hoy, Leng! At saang lupalop ka naman pupunta? Tandaan mo, sa oras na lumabas ka ng pamamahay na ito, hinding-hindi ka na makakabalik. Tila walang narinig si Leng at nagdire-diretsyong umalis. Dala ang kanyang isang maliit na maleta at isang backpack ay binaybay ni Leng ang daan palayo ng bahay na yon. Luhaan. At dala-dala ang lahat ng sama ng loob. Samantalang naiwan naman si Susan, nagalit na galit. Habang naghintay si Leng ng masasakyan, ay may isang magarang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Lula nito ang isang binata na nagngangalang Ted, ang personal assistant at parang kapatid na ni Aris de la Cruz. Si Aris de la Cruz na isa sa pinakamayamang bilyonaryo ng bansa. Napakaganda niya. Siyang napipili kong dalaga para kay Aris. Nakangiting bumaba ng sasakyan si Ted at pinuntahan si Leng. Ikaw, magandang dalagita. Bungad ni Ted. Nagulat naman si Leng at napaatras ng bahagya. Sino ka? Huwag kang mag-alala.
Hindi ako masamang tao. Kanina pa kita pinagmamasdan at pansin kong naglayas ka. Baka sa mukha mo, kailangan mo ng tulong. Tama ba? Tiningnan ni Ted mula ulo hanggang paa si Leng. I know it's not appropriate to ask this, pero kailangan mo ba ng pera? Lumaki ang tenga ni Ling at walang dalawang isip na tumugon. Oo, kailangan ko ng pera. Bakit mo tinatanong? Bibigyan mo ba ako? Diretsong tugon ni Leng na tila nangingilid ang mga luha. Yes, at kayang-kaya kong gawin yun ngayon. Kaya kong naman na ng 100,000 pesos ang bank account mo. Pero kailangan mong pagbayaran lahat ng perang yon. May laman namang sinabi ni Ted na nagpabilis ng tibok ng puso ni Leng. Batid niyang nais iparating ng binata sa kung anong man ang kapalit ng malaking halaga na ipapasok nito sa kanyang bangko. At dahil sa pagnanais na makapag-aral ng kolehiyo, ay wala nang pakialam si Leng sa kung anong mang kapalit ang nais sabihin ni Ted. Kahit ano. Isinama ni Ted si Leng at wala namang alinlangan na sumamang dalaga. Mukha naman siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Sa isip-isip ni Leng habang palihim na kinikilati si Ted. Napansin naman yun ng binata. Huwag kang mag-alala. Safe ka sa akin. Napayuko naman si Leng sa hiya. Dinala si Leng sa isang 5-star hotel. Pagpasok niya ay nakalatag na sa kama ang isang magarang nightgown. Didiretsuhin na kita. Ang kapalit ng perang ibinigay ko sa iyo ay sarili mo. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo ang dahilan. Pero mahalaga yon at hindi mo na kailangang malaman yon. Gawin mo na lang sinabi ko. Yun lang. Napalunok si Leng. Anyway, ano nga ang pangalan mo? Leng Reyes. Ngumiti lamang si Ted at iniwan na si Leng sa silid. Naiwan si Leng na tinitigan ang damit na nakalatag sa kama. Hinawakan niya yon at napaisip. Kailangan kong gawin to para makapag-aral. Wala nang atrasan to. Kinakausap ni Leng ang kanyang sarili. Ilang saglit pa ay pabalik naman si Ted sa silid kung saan si Leng. Sa pagkakataong ito ay kasama niya na si Aris. Pasuray-suray na naglalakad sa hallway. Alalay ni Ted ang amo. Sa wakas ay nakarating na sila sa silid. At ipinasok ni Ted ang lasing na amo sa loob kung nasan si Leng. Sorry boss. Napag-utusan lang. Napapakamot sa ulo si Ted. Samantala ay nakapagbihis na si Leng. Suot niyan ang damit na nasa kama kanina. Pinatay ni Leng ang mga ilaw at ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa silid ay ang 2 dim light sa gilid ng malaking kama. Pagpasok ni Aris sa loob ay siyang paglabas ni Leng sa banyo na malapit lang naman sa pintong papalabas. Hindi sinasadyang nagbanggaan silang dalawa ni Aris at nagdikit ang kanilang mga mukha. Nagtama ang kanilang mga mata at nagpalitan ng hininga. Mapungay ang mga matang tinitigan ni Aris si Leng. Nanlaki naman ang mga mata ni Leng nang ma-realize niya kung sinong lalaking nasa harapan niya ngayon. Aris de la Cruz. Kilalang kilala kasi ang pamilya ni Aris sa buong bansa at napakalaking impluwensya ng mga de la Cruz dahil sa yaman na meron ang pamilyang ito. Malalaking kumpanya, negosyo at ari-arian. Nanatiling nakatitig si Aris sa magandang mukha ni Leng. Ilang saglit pa ay hindi na nakapagpigil pa si Aris. Pinuhat nito si Leng at iniupo sa mesang naroroon. Sinmula na ni Aris na igalawang malikot na kamay sa hita ni Leng. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Kinakabahan. Habang unti-unting itinaas ni Aris ang damit na suot ni Leng, ay nagtanong pa ito. What's your name? At ilang taon ka na? Bagamat lasing ay, formal na nakikipag-usap si Aris sa dalaga. Ako si Leng Reyes, 19 years old. That's good to know. Pagkasambit ng mga salitang yun ni Aris ay, biniyabit niyang muli si Leng patungo sa kama. Doon ay dahan-dahan ni Aris na inihiga si Leng at sinimulang siilin ng mga halik. Nanlalaki ang mga mata ni Leng sa sobrang kaba na nararamdaman. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may humalik sa kanya. Sandali lang.
Sa sobrang kaba na nararamdaman ni Leng, ay naitulak niya ng bahagya si Aris. Why? Wala ba tayong gagamitin na protection? Hindi na kailangan. Tugon ni Aris at muling siniil ng halik si Leng. Mga halik na sabik sa 4 na sulok ng silid na iyon ay nangyari nang hindi inaasahan na gagawin ni Leng. Napasubo na siya. Makalipas ang halos isang buwan ay napapansin ni Leng ang ilang pagbabago sa kanyang sarili. Bukod pa dito ay hindi pa siya dinadatnan ng buwan ng dalaw. Upang makasigurado ay lakas loob na nagtungo si Leng sa isang private hospital. Kinakabahan man ay hindi na alintana yun ni Leng dahil nais siyang malaman kung anong nangyayari sa kanya. At nang makuha na ang resulta ng mga eksamen kay Leng ay tila gumuha ang mundo ng dalaga. You're pregnant. Congratulations, Iha. Pero ang bata mo pa. Usisan ng doktor na tumingin kay Leng. Nagulantang si Leng at naalala ang nangyari sa kanila ni Aris. Hindi ito maaari. Hindi ito maaring mangyari. Sa isip-isip ni Leng. Dok, hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ko maaaring ipagbuntis ang batang ito. Pwede niyo po ba ako matulungan? Naialis ang batang ito sa sinapupunan ko. Naiyak na sambit ni Leng. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, Iha? Alam mong hindi maganda para sa isang babae ang pag-abortion. Pero nag-aral pa po ako. Kahit ituloy ko man ang pagbubuntis ay wala naman po akong pangtutustos. Napahagulol si Leng. Napabuntong hiningang doktor. Sige, may kailangan kang pirmahan bago tayo mag-proceed. Kailangan mo rin munang puntahan ng counter para bayaran ang fees. It's 25,000 pesos. Kaya mo ba? Saglit na napaisip si Leng. Masyadong malaking halaga para sa kanya ang pangbabayad sa abortion na nais niya. At perang ibinayad sa kanya ni Ted noon ay halos ubos na at ipinanggasto sa kanyang pag-aaral. Pag-isipan ko pa po, Dok. Tumayo na si Leng at umalis na. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nag-cruise ang landas ni Ted at Leng. Naroon din palang binata at nakita niya si Leng na naglalakad sa hallway. Ikinagulat pa ni Ted ang paglabas ni Leng sa consultation room para sa mga nagdadalang tao. Buntis siya. Pabulong na sambit ni Ted. Agad-agad itong ipinaalam ng binata sa ina ni Aris na si Mariata de la Cruz. Really? Buntis ng dalagang nakipagsiping sa aking anak? Excited na pagkukumpirma ni Mariata kay Ted. Ito palang nag-utos kay Ted na ihanap ng tamang babae para sa anak na si Aris. Nais na kasi ni Mariata na magkaapo at makapag-asawa na ang nag-iisa niyang anak. Yes, Mrs. de la Cruz. Confirm po, nagdadalang tao na si Miss Leng. Nang mga oras na yun ay, naroon din si Aris habang nag-uusap si Ted. At Mariata, tahimik lamang siya. Sa wakas, magkakaapo na ako. Sobrang saya ni Mariata. Napansin naman niyang anak na si Aris na tila malalim ang iniisip. Aris, what are you thinking? Anong plano mong gawin? Dugo natin ang batang yon. Tumitig ng mata sa mata si Aris sa kanyang ina. I will take care of her and the baby. Wala ka bang balak na pakasalan siya? Ibig mo bang sabihin, hayaan mo lang ang apo ko na walang ina? Huminga ng malalim si Aris. Nakuha naman ni Ted ang nais sabihin ng amo niya, kaya siya nang sumagot. Mrs. de la Cruz, hindi naman po natin kailangang magmadali. Dahil ang babaeng yun ay hindi naman ganun kakilala ni Boss Aris. Paliwanag ni Ted. Tumango ng marahin si Mariata. Nag-aalala lamang ako. Dahil alam mo naman anak, na hindi ganun kalaki ang ating pamilya. Hindi lahat sa mga kamag-anak natin ay nabibiyaan ng supling. Biro mo? Nagbuntis ako sa'yo at age of 40. Anak, simula nga sa oras na ito, ang gusto ko ay alagaan ninyo ni Ted ang babaeng yun at huwag na huwag pababayaan. Hindi mo dapat hayaan na masaktan o mapahamak ang kahit sino mang kadugo ng ating pamilya, lalo pang aking magiging apo. Tumango-tango si Aris. Samantala, ay buo pa rin ang pasya ni Leng na ipalaglag ang bata. Bumalik ng hospital si Leng
upang may sakatuparan ng masamang balak para sa kanyang anak. Nakahanap siya ng mahiraman ng pera para ipangbayad sa pag-abortion. Baby, sorry kung gagawin ko sa'yo to. Pero dumating ka sa maling oras at panahon. Kung mayaman lang ako, hindi kita ipapaalis sa buhay ko. Sa isip-isip ni Leng habang hinawakan ang kanyang tiyan. Nagingilid na ang kanyang mga luha. Miss Reyes, ito na po ang bank card ninyo at ang resibo ng pinagbayaran. Salamat. Kinuha na ni Leng ang iniabot ng cashier at dumiretso na sa doktor na mag-a-abort sa kanya. Nang bigla niyang nakasalubong isa pang doktor na kaibigan ni Ted. Siya yung babaeng pinababantayan sa akin ni Ted Sa isip-isip ng doktor. Lumapit ang doktor sa cashier at nagtanong, hindi ba Leng Reyes ang pangalan ng dalagang yun? Yes, Doc. Ano daw ang pakay niya? Alanganin pang sumagot ang cashier. Nandito po siya para magpa-abort, Doc. Nanlaki ang mga mata ng doktor. Ano? Abortion? Gulat na reaksyon ng doktor sa kanyang narinig. Habang nasa ospital si Lengay, abala naman si Aris sa kanyang kumpanya. Kumusta yung project natin? Sasagot na sana si Ted nang biglang tumudog ang kanyang phone. Kinakabahan siyang makita ang kaibigang doktor na tumatawag, kaya naman sinagot niya agad yon. Hello, Doc? Ano? Gulat na reaksyon ni Ted sa sinabi ng kausap na doktor sa kabilang linya. Patitig naman si Aris sa natatarantang reaksyon ng assistant. Nagsimula na ba? Naisalang na ba siya? Hindi pa sa ngayon dahil may mga examen pa silang ginagawa sa kanya. At kapag clear ng lahat, diretso ng pag-abortion kay Miss Leng. Ted, pumunta ka na dito. Bilisan mo. Pupunta na ako. Pero gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang binabalak ni Leng sa bata. At binabana ni Ted ang tawag. Bumaling siya sa among si Aris. Boss, masama ito. Ang babaeng nagdadala ng iyong anak. Magpapa-abortion. Natatarantang sambit ni Ted. Nag-iba ang mukha ni Aris at nangamba. Kailangan natin pumunta ng hospital at pigilan siya. Agad naman silang nagtungo ng hospital samantalay matyagang naghihintay ng resulta ng exam si Leng. Hindi na siya makapaghintay sa gagawing abortion sa kanya. Halos ang oras na. Bakit parang ang tagal naman ng resulta ng examen sa akin? Sabi naman ng doktor, mabilis lang daw yun. Sa isip-isip ni Leng. Ilang saglit pa ay biglang dumating si Aris. Kasama nito si Ted. Muling nag-close ang kanilang mga landas. Nagtama ang kanilang mga mata na kapwa kumikislap at nangungusap na masaya silang magkitang muli. Ang laki ng ipinayat niya kaysa nung nakarang buwan. Sa isip-isip ni Aris. Siyang ama ng anak ko. Pero bakit siya narito? Alam niya kaya ang sitwasyon ko? Marahil ay sinadyayang mabuang batang ito dahil may dahilan siya. Kung ganon, pagbabayarin niyang ginawa niya. Sa isip-isip din ni Leng. Naalala mo pa ba ako? Biglang tanong ni Aris. Tumayo si Leng mula sa kinaupuan at lumapit kay Aris. Oo, buntis ako. 1 buwan na. Pero huwag kang mag-alala. Inaayos ko ng lahat. Ipapalaglag ko siya. Pero may isa sana akong hiling sa'yo. Ikaw magbayad para sa operasyon. Hinawakan ni Leng ang kamay ni Aris. Natigilan naman si Aris sa mga binitawang salita ni Leng. Tiningnan niya ang kamay ng dalaga na nakahawak sa kamay niya. Bakit parang balisa siya? Parang ayaw pa ata pumayag na bayaran ng gagawing abortion sa akin. Kung ayaw mo, di bali na lang. Sa isip-isip ni Leng at unti-unti niyang binatawan ng kamay ni Aris. Akmang tatalikod na sana siya sa binata nang biglang hinigit ni Aris ang kanyang kamay. Kailangan mong ma-examine kasama ako. At hinatak niya ng bahagya ang dalaga pabalik sa laboratory. Habang naglalakad ay umalpas naman si Leng. Bitawan mo nga ako? Singhan ni Leng kay Aris. Anong klaseng ugali meron ka ba? Hindi ko makapa kung anong nasa isip mo. Ano bang plano mo?
Sa isip-isip na lamang ni Leng. Nanatili namang tahimik si Aris. Agad namang pumagitna si Ted. Boss, may gusto ka bang sabihin? Kanina ka pa kasi tahimik. Baka kasi matakot sa atin si Miss Leng yan. Napapakamot sa ulo na sambit ni Ted pagkatapos ay bumaling kay Leng. Miss Leng, mupo ka muna siguro. Sabayaya kay Leng na maupo. Miss Leng, kung ano man ang iniisip mo kay boss, wag mo nalang masyadong sanang isipin. Wag mo nang pansinin yung mga sasabihin o gagawin niya. Wala lang lahat yun. Naalala mo din naman siguro ako Pero ulitin ko lang ulit yung pangalan ko. It's Ted, personal assistant ni Boss Aris. And later on, magiging boss na rin kita. Kumunot ang noo ni Leng. Boss? Ako? Magiging boss mo? Nagkakamali ka. Bumaling si Leng kay Aris. Ano ba talagang gusto nyo? Kung ayaw niyong bayaran ang bill ko para sa abortion, kalimutan nyo na. Mariing sambit ni Leng sa bayo ko. Pero magiging boss din kita soon. Huwag kang mag-alala, Miss Leng. Dadalhin ka lang namin sa clinic to do a paternity test. Nanlaki ang mga mata ni Leng na tila nais magliyap sa galit. Paternity test? Anong iniisip niyo? Nagsisinungaling ako sa gagawin kong abortion? Para saan pa yan? Napapangisi tuloy si Ted. Hindi mo naiintindihan, Miss Leng. Ganito kasi yun. Yung paternity test na gagawin sa'yo ay para malaman kung kay boss talaga ang batang dinadala mo. Sa oras na makumpirma natin na sa kanya talaga yan, ay magiging responsible siya sa'yo at sa magiging anak niyo. Responsible? Kung ganon, kapag napatunayan na anak niya nga ang batang dinadala ko, babayarin niyo na ang bill ko for abortion? Ngunit na natiling mangmang si Leng at wala pa rin nakukuha sa mga paliwanag ni Ted. Napapakamot na si Ted sa ulo. Miss Leng, makinig kang mabuti. Sa oras na mapatunayan natin na kay Boss Aris talagang batang dinadala mo, pananagutan niya kayo. Napanganga si Leng nang maintindihan niya ang sinasabi ni Ted. Ha? Pananagutan? Napabaling si Leng kay Aris at nagtama muli ang kanilang mga mata. Totoo bang sinasabi niya? Totoo. Biglang umiwas ang mga mata ni Leng kay Aris. Ayoko. Hindi ko to pwedeng ituloy. Diretsong sambit ni Leng. At bakit? Nag-aaral pa ako at ang batang ito ay magiging hadlang lang sa pangarap kong makatapos. Hindi yan big deal. Akong bahala sa'yo. Hayaan mo mabuhay ang bata at mailuwal mo ng maayos. Lumaki siya ng normal at mabigyan ng pagkakataong makita ang mundo. Bakit pala desisyon ka sa buhay ko? Hindi mo man lang ba iniisip ang mararamdaman ko? Hindi mo muna tinanong kung okay lang ba sa akin ang mga plano mo. Ako ang buntis dito at hindi ikaw. Isa pa, kailangan ko pa talaga mag-aral. Hindi ako makakapayag na ang batang ito ay makakapekto sa pag-aaral ko. Ang sabi ko, ituloy mong batang yan. Yun ang nais ko. Napuno na si Aris kaya medyo tumaas ng kanyang boses. Naalarma naman si Ted dahil kilala niyang boss niya na mabilis lamang mapikon. Wait lang, Miss Leng. May matinding dahilan kasi si Boss Aris kaya gusto talaga niyang ituloy mo ang pagbubuntis mo. Lahi kasi nila ang mahirap magkaanak kaya tuwang-tuwa ang mami niya nang malaman na mabibigyan na siya ng apo ni Boss Aris. Dahil sa wakas ay madadagdagan na rin ang lahi ng kanilang pamilya. Kung hindi mo itatanong ay late nang ipinagbuntis si Boss Aris ng mami niya. Maging ang iba pa nilang mga ninuno ay ganun din. At ang masaklap pa sa iba ay hindi na talaga nabibiyaan ng anak. Kaya swerte si Boss Aris dahil sa edad ng 25 ay nagkaanak na siya at yun ay ang dinadala mo. Blessings yan, Miss Ling. Kaya sana pag-isipan mo. Isa pa, tulad ng sinabi ni Boss Aris, kami nang bahala sa pag-aaral mo at sa lahat ng pangangailangan mo. Mag-focus ka sa pag-aaral mo kahit dala-dala mong batang yan. Wala kang dapat pang alalahanin. Hindi mo na rin kailangan ng trabaho dahil hindi mo naman poproblemahin ang pera. Saglit na napaisip si Leng.
Mag-focus na lang ako sa pag-aral ko. Hindi ko na kailangan isipin pang manggastusin. Ito na sigurang hinihintay kong pagkakataon. Nawalan ako ng pamilya sa kagustuhan kong makapag-aral. Iniwanan ko ang sarili kong ina, kapalit ang pangarap ko. Matanggap kaya ng batang ito sa sinapupunan ko kapag dumating ang araw na iwanan ko siya. Ako na sarili niyang ina. Tama si Aris. Karapatan din naman ng batang ito na makita ang kagandahan ng mundo. Sa isip-isip ni Leng, tiningnan ni Leng si Aris. Siyong mga sinasabi ni Ted, siyun din bang nais mong sabihin? As long as ikikip mo ang batang yan, sisiguraduhin kong magiging magandang buhay mo at hinding-hindi ka maghirap. Bumilis ang tibok ng puso ni Leng at lumaki ang dalawang tenga. Sa isang saglit lang ay nabuang kanyang pasya. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Itutuloy ko ng pagbubuntis ko, pero may isa kong kondisyon. Binalot sila ng saglit, nakatahimikan. Kahit ano pa yan, tugon ni Aris habang nakatitig sa mga mata ni Leng. Gusto kong makitang bata sa hinaharap at walang makakapigil sa akin kahit na ikaw. Hindi mo ako mapipigilan na makita sila. Walang problema. Maya-maya pa ay dumating ng doktor na kaibigan ni Ted. Mr. De La Cruz, nais ko pong ipaalam sa inyo na itinuloy na rin namin ang pag-examine sa DNA ni Miss Reyes sa unang araw pa lang na nagpatingin siya dito. At ngayon ay dumating ng resulta. 99.99% positive na anak ni Mr. De La Cruz ang batang dinadala ni Miss Reyes. Congratulations, Mr. De La Cruz. Nakangiting balita ng doktor. Boss, ngayon hindi na mangangambang pamilya ninyo kung sinong magmamana lahat ng yaman at ari-arian ninyo. Higit na matutuwa dito si Mrs. De La Cruz. Bakas din ang kasiyahan ni Ted. Muna ka na muna, Ted, at pwede mo na kaming iwan. Sige, boss. At naiwan nga mag-isa si Leng at Aris. Aris? Nailang nasambit ni Leng. Maupo tayo. Yaya ni Aris. Naupo si Leng at nanatili namang nakatayo si Aris. Tinitigan ni Aris ang dalaga. Inabuso siya ng kayong ina. Kaya naiipit siya sa ganitong sitwasyon. Kawawang babae. Sa isip-isip ni Aris, labis na naawang nararamdaman niya para kay Leng. Aris, may gusto ka bang sabihin? Nanatiling tahimik lamang si Aris at sa isip niya lamang tumutugon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan pang maramdaman mong muli ang hirap at sakit ng nakaraan kasama ako. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka at walang pangamba. Kung tinalikuran ka man ng mundo, ay narito ako para yakapin ka. Pagkatapos ng winika ni Aris sa kanyang isipan, ay naupo na rin siya sa tabi ni Leng at masinsinang kinausap ang dalaga. Simula sa araw na ito, sa mansyon ka natitira. Ako nang bahala sa'yo, sa pagkain mo, damit, silid na matutulugan, lahat-lahat. Namilog ang mga mata ni Leng. Titira? Sa mansyon nyo? Hindi makapaniwala ni reaksyon ng dalaga. Ano pa bang pinag-aalala mo? Nagtaka naman si Aris dahil akala niya ay ni Leng ang kanyang suhesyon. Iniisip ko lang ang pagpasok ko sa school. Kailangan ko pa bang sumakay ng bus sa araw-araw? Malayo ba yung mansyon nyo sa town? Nothing to worry about. Ako mismo maghatid sundo sa'yo sa school mo. Ha? Nagugulat pa rin si Leng sa kanyang naririnig na tugon ni Aris. Ibig sabihin, palagi ko nang makikita at baka kasamang lalaking ito? Sa isip-isip ni Leng. Mag-dorm na lang ako. Mas madali para sa ating dalawa. Wala kang ibang option, Leng. Buo ng pasya ko. Sa mansyon ka natitira. Para maalagaan ka ng maayos. Sa ayaw at sa gusto mo. Mariing sambit ni Aris. Ang harsh talaga ng taong to. Naiinis na singgal ni Leng sa kanyang isipan. Dahil sa kalagayan ni Leng ay wala siyang nagawa sa desisyon ni Aris.
napaterihan siya sa mansyon. Iniisip lamang ni Leng na para sa bata kaya ginagawa ang lahat ni Aris. Para sa ikabubuti niya. Kaya naman, isinaisip na lamang ni Leng na para sa bata lamang kaya kailangan niyang makisama at gawin lahat ng gusto ni Aris. Habang nasa loob ng sasakyan at binabaybay ang daan papuntang mansyon, ay tinitigan niyang tulog na binata. Tunay ngang napakayaman ng pamilya mo. Sayang lang kung walang magmamana ng lahat ng negosyo at magmamayari mo. Napakaswerte lang din at sa akin ka nagkaroon ng anak. Ngayon eto nang pagkakataon ko para matupad ko ang pangarap ko. At hindi ko na ito papalampasin. Mga salitang tumatakbo sa isipan ni Leng. Ilang minuto pa ay narating na rin nila ang mansyon at laking pagkamangha ni Leng nang makita kung gaano kalawak ang lupain na kinatatayuan ng mansyon ng mga De La Cruz. Pagpasok pa lamang ng malaking gate ay kinakailangan pa ng sasakyan bago makarating sa mismong harapan at main door ng mansyon. Nagising naman agad si Aris at bumaba na ng sasakyan. Pinagbuksan niya si Leng ng pinto, ngunit ang dalagay na natiling nakanganga. Leng? Tawag ni Aris. Salamat. Sabay baba ni Leng mula sa sasakyan. Pagbaba ni Leng ay kinuha ni Aris ang kanyang kamay at inalalayan siyang maglakad papasok ng entrance. Doon ay sinalubong sila ng maraming katulong at sabay-sabay na bumati. Habang hawak ni Aris ang kamay ni Leng, ay pabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya malaman at hindi din niya maipaliwanag kung bakit niya nararamdaman ng kabang yun. Hindi pa rin makapaniwala si Leng sa kanyang mga nakikita. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad papasok ng mansyon. Hindi naman magkandamayaw ang mga mata ni Leng kung saan lilingon dahil bawat sulok at gamit na nakikita niya sa loob ng mansyon ay kumikislap sa kanyang paningin. Napakaganda ng bahay niya. Ngayon lang ako nakapasok sa ganito kagandang bahay. Tapos, dito na ako titira simula sa araw na ito. Sa isip-isip ni Leng. Saglit pa ay nakarating na sila sa malawak na salas at doon ay naupo si Aris. Please, have a seat. Yaya ni Aris. Ngunit natiling nakatayo si Leng at tinitigan ng magandang sofa. Napakaganda naman ng sofa nila. Pangmayaman na pangmayaman talaga. Paano ang pag-upo ko at bigla akong madumihan? Pinag-isipan pa ni Leng kung mauupo siya dahil batid niyang sobrang mamahalin ng mga gamit sa mansyon na iyon. Napansin naman ni Aris ang pagiging aligaga ni Leng, kaya naman siya na mismo ang nagpaupo sa dalaga. Ibinaba niyang katawan ni Leng sa may dalawang balikat nito ng bahagya. Pababa upang mapaupo sa sofa. Katabi niya. Lahat ng narito ay sa'yo na rin. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano. Please, feel at home. Nakangiting sambit ni Aris. Ngumiti naman balik si Leng na tila gumaan bahagya ang puso dahil kanina pa tumatalon sa kaba at halo-halong emosyon na nararamdaman. Saglit pa ay dumating ng mayordomang babae kasamang ilang mga katulong. Magandang umaga po, Master Aris. Magandang umaga po, Miss. Call her Lady Leng. Utos ni Aris. Sumuko bilang pagtugon ang mayordoma at mga katulong. Masusunod po, Master Aris. Tugon pa rin ng mayordoma. Umiling-iling si Leng dahil nagugulat pa rin siya sa mga kaganapan. Hindi niyo kailangang gawin yan. Sinabi ko na lang, Leng, kaya huwag ka nang kumontra pa. Pagputol ni Aris sa sasabihin pa ni Leng at tumitig ng malamlam sa dalaga. Saglit pa ay bumaling muli ang mayordoma at mga katulong. Like what I just say. Tawagin niyo siyang Lady Leng at simula sa araw na ito ay tataratuhin niyo siya sa kung anong trato niyong lahat sa amin. Walang pwedeng mangbastos at mawalan ng galang at respeto sa kanya. Masusunod po, Master. Kumikislap ang mga mata ni Leng sa magandang pakikitungo ni Aris sa kanya. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman. Kinikilig ba siya? Napakabait niya sa akin at ginagawa niya lamang lahat ng ito dahil sa batang nasa sinapupunan ko. Sa isip-isip ni Leng. Manang, pasuyo na lang ako sa kanya. Nadaling sa magiging silig niya para makapagpahinga na. Sumunod naman agad ang mayordoma
at sinamahan na si Leng patungo sa magiging kwarto nito. Maya-maya pa ay dumating na si Marieta. Nasaan na siya, iho? Kamusta siya? Ibinalik mo ba siya? Bakit wala siya dito? Sunod-sunod na tanong ni Marieta dahil excited siyang makita at makilala si Leng. Pagod siya, Mami, kaya hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Tugon naman ni Aris habang humihigop ng tsaa. Huminga ng malalim si Marieta. Oh, I see. Ginawa mo bang pinapagawa ko sa'yo? Nag-imbestiga ka na ba? Anong pamilya meron siya? Mabuti ba o hindi? Hindi tumugon si Aris at sa halipay, inabot ang isang file sa kanyang ina. Nagtaka naman ang matanda kung ano yon at diretsong binuklat ang dokumento na hawak. Halos maiyak ang Donya na makita ang tunay na sinapit ni Leng sa kanyang pamilya, lalo na si ina nito na si Susan. Sa inis ay inihagis ni Marieta sa mesa ang mga dokumento. What is this? Paano nagagawa ng isang magulang ang ganitong kalupit na pagtrato sa kanilang nag-iisang anak na babae? Idagdag pa ang pagbubuli sa kanya ng mga kapatid niyang lalaki. Maging ang pag-aaral ni Lengay, ayaw nilang suportahan. At pati ba naman ibenta nilang dugo ng sarili nilang anak para lang magkapera sila ginagawa nila? Mga walang puso. Galit na singhal ni Marieta. Aris anak, ngayong dinadala ni Leng ang aking apo, gusto kong iparamdam mo sa kanya na parte siya ng ating pamilya. Huwag na huwag mo siyang aawayin o papakitaan ng hindi maganda. Naintindihan mo? Dagdag pa ng Donya. Yes, Mommy. Samantala ay napabalikwas naman si Leng sa kanyang pagkakatulog. Babangon na po ako. Napatingin si Leng sa paligid at natauhan. Hays, akala ko nasa bahay ako. Panaginip lang pala. Tumingin si Leng sa kanyang relo at nakita ang oras. Halos mag-3 oras din pala siyang nakatulog. Naisipan nilang na bumaba na ng salas at sa kanyang pagbabay naabutan niyang nag-uusap ang mag-inang Aris at Marieta. Siya sigurang mami ni Aris, si Doña Marieta, galing sa mayaman at kilalang pamilya. Tunay ngang isang royal family ang ama ng magiging anak ko. Paano na lang kung malaman ng mami ni Aris ang buhay ko? Isang dukha na lumaya sa tunay na pamilya dahil sa hindi magandang pundasyon na meron kami. Nakakaya lang dahil lang isang tulad ko lamang ang magiging ina ng kaisa-isa nilang tagapagmana. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ni Leng, hindi niya namalay na napansin siya ni Marieta. Is that her? Is that Leng? Nakangiting tanong ni Marieta kay Aris. Tumango naman si Aris. Leng! Tawag ni Marieta na tila kilalang kilala niya na ang dalaga. Bumilis muli ang tibok ng dibdib ni Leng. Ako po ba? Natatarantang tanong pa nito. Please come here, Iha. Pinaypayan siya ng kamay ni Marieta upang lumapit si Leng sa kanila. Nahiyang lumapit si Leng at napapalunok sa kaba. Magandang hapon po, Donya. Magsasalita pa sana si Leng nang biglang lumapit si Marieta sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Iha, hindi mo na kailangang gawin yan. Hindi mo ako kailangang tawaging Donya o kung ano paman. Hindi ako isang masamang biyanan, katulad ng iba. Halika at maupo ka sa tabi ko. Kanina pa kita hinanap dahil gustong-gusto na kitang makita at makausap. Wala kang dapat na ipag-alala. Alam ko ng lahat. Dinadala mong apo ko, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya de la Cruz sa susunod na henerasyon ni Aris. May lahi kasing pamilya namin na mahirap magkaanak kaya napakaswerte ni Aris dahil nabiyayaan siya kaagad sa edad niya. Kahit na bata pa siya, kaya hindi namin papalampasin ang pagkakataong ito at hindi ko hayaang may mangyaring masama sa iyo. Napag-usapan na namin ng aking si Aris na dalhin kanya dito sa mansyon nang masigurado namin ang kaligtasan mo at ng baby. Kailangan ka naming maalagaan ng mabuti hanggang sa makapanganak ka. Kaya huwag kang matakot ha. Masinsinang sambit ni Marieta na may ngiti sa mga labi. Napaisip muli si Leng. Yung baby talagang higit na importante dito. Pero, paano? Paano ko gagawin ang obligasyon ko? Wala akong kaalam-alam sa pagiging ina. Isa pa, sobrang layo talaga ng estado ng buhay ni Aris sa akin.
kasama ng batang nasa sinapupunan ko. Kaya sa ngayon, habang pinagbubuntis ko pang batang ito ay maaaring maging maayos pang lahat para sa akin. Pero, paano kung may mangyaring masama sa baby? Sa kapangyarihan ng Manila Cruz, ano kayang maaari kong kaharapin? Tila natutulala na sa hangin si Leng. Makinig ka, Iha. Sinasabi ko ito sa'yo, pero hindi para i-pressure ka. Hindi ka naman isang robot para gawin ko yon. Kung may alalahanin ka man sa ngayon, yun ay ang pagdadaanan mo habang naglilihi. Hihi. Ganun po ba? Hihi. Napapangiti na lamang si Leng sa halong emosyong nararamdaman. Napakalayo ng mga iniisip ko sa kanya kanina lang. Kabaliktaran pala ng mga inakala kong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang isa lamang akong duka at mahirap na tao. Nasa kanya ang katangiang hinahanap ko sa mama ko simula nang mamulat ako sa mundo. Sisip-isip ni Leng habang nakatitig sa maamong mukha ni Mariata. May araw pa ngayon. Halika kayo at pumunta tayo ng mall para makapamili ng mga gamit. Mga gamit na kailangan mo, Iha. Kakalipat mo lang dito kaya batid kong marami kang bagay na dapat bilhin. Umiling-iling si Leng. Hindi na po, madam. Meron naman po akong lahat ng kailangan ko kaya... No. Alam ko may mga kailangan kang damit. Sapatos. Tutol ni Mariata. Ngunit patuloy na tumanggi si Leng. Hindi na po talaga kailangan. Natigilan tuloy si Mariata. Enough, Leng. Hayaan mo na. Umimik na si Aris at sumenyas ang mukha ng yaya kay Leng. Ngumiti naman si Mariata at hinawakan ang kamay ng dalaga. Let's go. Excited na sambit ni Mariata. Wala namang nagawa si Leng kung hindi ang sumama sa mag-ina. Huwag ka nang may ilang o mahihiya pa sa amin. Party ka na ng pamilyang ito. Kaya hindi namin hayaan na makaranas kang muli ng hirap. Bagkus, ipaparanas namin sa iyong masarap at marangyang buhay. Tumaba naman ang puso ni Leng sa mga sinabi ni Mariata. Labis ang kasiyahan niyang nararamdaman dahil sa wakas ay alam niya na ang pakiramdam ng binigyan ng importansya. Nang makarating na sila sa mall ay laking gulat ni Leng dahil tila walang masyadong tao at customer doon. Ito ay kadahilanan na pagmamay-ari personal ng pamilya de la Cruz ang mall na yon. At kung may pupunta man na customer ay ilan lamang yun sa mga close friend ng pamilya at ilang mga kamag-anak. Iha, alin man ang magustuhan ng iyong mga mata, kunin mo lang, okay? O ito, bagay na bagay sa'yo ito. Sige na, subukan mo, Iha. Dinampot ni Mariata ang isang dress at inaabot kay Leng. Isinukat naman agad yun ni Leng at napakagaling naman talaga pumili ni Mariata dahil fit na fit sa katawan ni Leng ang mini dress na yon na akala mo naman ay tunay na pasadya para kay Leng. Napakaganda mo, Iha. Puri ni Mariata. Samantalang tila tutulo ang laway ni Aris nang makita si Leng na suot ang mini dress. Nagsukat pa nang nagsukat ang dalaga at giliw na giliw naman ang Donya sa kanya, gayon din si Aris. Maraming damit ang ipinasukat ni Mariata kay Leng at lahat ng yun ay kasyang-kasya sa kanya. Kaya naman lahat ng yun ay binili na ni Aris para kay Leng. Kaya naman kasi sarili nilang mall ay naturang pamilihan ay nagbabayad pa rin sila sa tuwing mamimili sila dito. Bukod sa mga mamahaling damit ay pinamili din sila ng mga mamahaling alahas, bags at mga sapatos. Pag uwi nila ng mansyon ay hindi na maganda maayaw kung gaanong pwesto ang gagawin sa mga gamit na pinamili nila. Halos umapaw ang malaking mesa sa may salas dahil sa mga nakapatong na paper bags na laman ng mga pinamili ng mag-ina para kay Leng. Maraming salamat po, madam, para sa mga pinamili niyo para sa akin. Labis ang kasiyahan ni Leng. Ano bang salamat ang sinasabi mo, Iha? Hindi ba't sinabi ko nung una pa lang na pamilya ka na namin simula ngayon? Isa pa, lahat ng mga pinamili natin ngayong araw ay si Aris lahat nagbayad. Kung gusto mo talagang magpasalamat, Iha, ay siya na lang pasalamatan mo, hindi ako. Kung ganon, salamat, Aris. Hindi pa man natatapos magpasalamat si Leng ay biglang tumayo mula sa kinaupuan niyang binata. Inabot nito ang isang credit card kay Leng. Hawakan mo ito. Wala yung password.
Gamitin mo ito kung kailangan mo. Huwag na huwag mong tatanggihan. Mariing sambit ni Aris. Nanlaki ang mga mata ni Leng na tila natutulala naman sa hangin. Nagulat na lamang siya nang iabot ni Marietta sa kanyang kamay ang card na ibinigay ni Aris. Tanggapin mo lang ng tanggapin lahat ng mabinibigay niya sa iyo, iha. Tanggap lang ng tanggap, ano ka ba? Bilhin mo lahat ng kailangan at gusto mo. Magta-transfer si Aris ng pera sa card niya yan every month, kaya wala kang dapat na alalahanin. Nakangiting sambit ni Marietta. Ngunit muli ay tinanggihan ni Leng ang card na ibinibigay ni Aris. Ibinalik niya yon sa kamay ng binata. Hindi ko matatanggap ang card na ito, Aris. Ngunit nang iabot ni Leng ang card ay hinawakan ng mahigpit ni Aris ang kanyang kamay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mata sa matang sambit ni Aris kay Leng. Napaisip naman si Leng at tila natinag sa matitig ni Aris. Sige na nga, tatanggapin ko na. At tuluyan ang tinanggap ni Leng ang card. Ngumiti naman ang mag-ina dahil sa desisyon ni Leng. Araw na ng pasukan ni Leng at si Aris mismo naghatid sa kanya sa school. Diyan na lang ako sa may harapan ng intersection. Kaya ko naman lakarin mula dyan. Itinuturo ni Leng ang intersection. Tumango naman si Aris. Pagtigil ng sasakyan ay baba na sana si Leng nang bigla siyang may naalalang sabihin kay Aris. Aris, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit hindi na lang kaya yung driver yung gumawa nito sa akin? Siya na lang yung maghatid at sundo, diba? Para hindi ka na naabala ng ganito. Nailang na sambit ni Leng. Tsaka di na ako makahinga ng maayos sa kaba. Simula kanina nang bumahi kami. Para hatid niya ako. Sobrang tahimik. Nailang ako ng sobra. Dagdag nila ngunit si isip-isip niya lamang. Huminga ng malalim si Aris. Hindi ka nakakaabala. Siyon lamang ang tugon ni Aris at napakagat-labi lamang si Leng na bumaba ng sasakyan. Ilang segundo lamang ay bigla itong sumilip sa sasakyan at nagpaalam kay Aris. Bye-bye, Aris. Kitang-kitang kislap sa mga mata ni Leng habang kumakaway sa binata. Ngumiti naman si Aris pabalik. Masayang pumasok si Leng sa kanyang klase. Pagkaupo niya sa kanyang upuan ay dumating na rin ang kaibigan niyang si Ray. Hi, kamusta ka? Bati ng binata. Si Ray Vasquez, na isang heartthrob sa kanilang school at pinagkakaguluhan ng mga estudyante at mga kaklase ni Leng. Kaya naman inis ang mga kaklase ni Leng sa kanya dahil katabi pa niya si Ray sa upuan. Isa na dito si Sam Madrigal. Walang kaalam-alam si Leng na kanina pa sila tinitingnan ng masama nito. Subukan mo lang karengkingin si Ray ko. Bruha ka. Humanda ka sa akin. Naggingit-ngit na sambit ni Sam sa kanyang isipan. Hoy, nakikita mo bang nakikita ko? Nilalandi na naman ni Leng si Ray, oh. Lalo pa ngayon. Parang mga bago atang suot niyang damit at mga gamit niya. Parang kakaiba siya today. Parang nung nakaraan lang halos hindi siya kumakain. Pero ngayon, may bago pa siyang phone. Sabat ng intermediadang kaibigan ni Sam. Umirap naman si Sam. Ano ka ba? Mukha namang peke. Malay mo. Binili ni Ray para sa kanya lahat ng yan. Huwag kang apple dyan. Paano naman siya bibilan ng mga ganyang regalo kung hindi naman siya gusto ni Ray? At isa pa, hindi mangyayari na magustuhan siya ni Ray, ano? Isa siyang mahirap na basura. Nakipagsiksikan lang sa school na to. Kaya imposible yung mga sinasabi mo. Nag-isip naman ng malamlam ang kaibigan ni Sam. Hindi kaya may matanda na siyang mayaman? Kumapit na siya sa patalim dahil sa hirap ng buhay? Napaisip din si Sam at tumitig sa kaibigan. Posible kaya na totoong may matandang mayaman siya kaya ganyan ang mga kasuotan niya? At ngayon, ginawa niya yon para maakit niya si Ray? Galit na hinuha ni Sam. Maya-maya pa ay dumating ng kanilang teacher at nagsimula ng kanilang klase. Nagkukumo sa galit si Sam sa buong klase dahil nakikita niya kung paano titigan ni Ray si Leng. Humanda ka sa akin, babae ka. Akin lang si Ray. At kahit sino pong bayang lumandi sa kanya, wala akong papalampasin. Gusto mo palang akitin si Ray, ha? Sige,
makikita mong hinahanap mo. Galit na sambit ni Sam sa kanyang isipan. Kating-kati na siyang matapos ang kanilang klase dahil may masamang plano siya para kay Leng. At nang matapos na ang klase ay nagdiretso si Leng sa dorm nila para kunin ang iba pa niyang mga gamit. Naroon pala si Sam na kanina pa siya inaabangan. Lumapit si Sam kay Leng at hinawakan siya sa braso. Malandi ka talaga, ano? Hindi mo ba talaga titigilan si Ray? Inis na tanong ni Sam. Bitawan mo ako, Sam. Nasasaktan ako. At anong gagawin mo kung ayaw kong bitawan? Matapang ka na ba? Bakit? Anong pinagmamalaki mo, ha? Yung matandang mayaman na sumusuporta sa'yo? Kumunot ang noo ni Leng. Anong sinasabi mo? Pakawalan mo ako. Pilit na umalpas si Leng. Binatawa naman siya ni Sam at idulak. Nagmamaang-maangan ka pa. Patingin nga ako ng mga gamit mo. Itinulak muli ni Sam si Leng palay sa kama nito at pinakailaman ng mga gamit ng kawawang dalaga. Itong perfume mo, mahal to hindi ba? Pati na rin ang bag mo at siyang mga suot mo, Leng. Hindi mo kayang bilhin yan dahil mahirap ka pa sa daga. Akin na yan. Nakipag-agawan pa ring pilit si Leng. Pak! Isang hagupit na sampal ang ibinigay ni Sam. Bakit mo ginawa yon? Nangingilid ang mga luha ni Leng. Ngumisi si Sam at naghalukip-kip ng braso. Para magising ka sa katotohanan na kailanman ay walang tatanggap sa'yo. At kahit pabihisan ka ng ganito, mananatili kang mahirap. Binabalaan kita, Leng. Tigilan mo na si Ray. At sa oras na malaman kong nilalandi mo pa rin siya, hindi lang yan naaabutin mo. Ay, may nakalimutan pala akong ipaalala sa'yo. Kinuha ni Sam ang maliit na trash bin sa gilid ng kama niya. Ibinos niya yun kay Leng. Ayan ang bagay sa'yo. Mga basurang kagaya mo. At lumabas na ng silid si Sam. Naiwan namang luhaan si Leng. Iyak lang siya ng iyak dahil hindi naman niya ugali ang makipag-away. Paghimasmasan ni Leng ay tumawag na si Aris. Nasa labas na raw siya ng gate at hinintay siya. Agad namang lumabas ng school si Leng at sumakay ng sasakyan ni Aris. Umupo si Leng ng malayo sa binata. Nagtaka naman si Aris sa ikinikilos ng dalaga. May problema ba? Bakit nagsisiksik ka dyan sa gilid? Mupo ka nga ng maayos. Umayos naman ng upo si Leng at nagmaneho na si Aris. Walang imik-imik si Leng at tahimik lamang habang nasa biyahe sila hanggang sa makauwi sila ng mansyon ay walang kibo ang dalaga na tila ang lalim ng iniisip. Nagmamasid lamang si Aris sa kanya at hinayaan na muna si Leng. Pagpasok na Leng ng kanyang siliday, hindi niya naiwasang magmuni-muni. Dinadamdam niya lahat ng sinabi ni Sam at kung paano siya alipustahin ng walang hiyang babae. Tama si Sam. Ang isang katulad ko ay walang karapatang maging masaya sa mundo. Walang kayang tumanggap sa akin. Kahit ang sarili kong ina, hindi ako kayang mahalin. Sino nga bang magmamahal sa akin? Si Aris at ang kanyang ina. Kaya lang naman nila ako pinahalagahan dahil dinadala akong isang De La Cruz. Siyan lang yun. Anong kasalanan ko? Bakit kailangan kong magdusa ng ganito? Napahagulhol si Leng habang kinakausap ang sarili. Walang tigil ang pagdaloy ng mga luha. Saglit pa ay biglang pumasok si Aris sa kwarto ni Leng at naabutan niyang pag-iyak nito. Napahiya naman si Leng at inayos ang sarili. Lumapit si Aris at hinawakan ang luha ang mukha ni Leng. Sorry kung umiiyak ka. Sorry kung iniisip mo sobrang rude ko sa'yo. Napalunok naman si Leng at iniwas ang mga mata kay Aris. Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Masama lang pakiramdam ko. Pero magiging okay din ako. Ibinaba na ni Aris ang kanyang kamay. May bumabagabag ba sa'yo? Namumula ng mga mata mo sa pag-iyak. Ano ba talagang problema mo? Sabihin mo. Anong nararamdaman mo? Tatawag ako ng doktor para ma-examine ka niya. Kinuha ni Aris ang kanyang phone at tinawagan ng OB ni Ling. Napatahimik na lamang si Leng. Agad namang dumating ang OB at tiningnan si Leng. So far you're doing fine. All your vital statistics were normal. Basta make sure mo lang iha na lahat ng mga masusustansyang pagkain ay nakakain mo ha.
Yung mga pag-iyak mo, too much emotions. Normal lang yun at dala ng pagbubuntis mo, okay? Pero hindi natin dapat baliwalain yun. May tendency na mapunta yun sa depression which is not good. Bumaling ang OB kay Aris. Mr. De La Cruz, kailangan niya ng gabay at kausap. Hindi basta-bastang depression, kaya asahan ko ang inyong cooperation para maagapan natin ito. Bakit kailangan niyang danasin ito? Ginagawa ko naman lahat para maging masaya siya. At ang pagbubuntis niya, hindi pa ba sapat yun? Biglang napaisip si Aris. Nagpaalam na rin ang OB ni Ling at naiwan na silang dalawa lamang ni Aris sa kwartong yun. Napopo si Aris sa harapan ni Ling. Ling, umamin ka sa akin. Ako bang dahilan ng stress mo? Sobra ba kitang pinapressure? Maging open ka sa akin, okay lang. Huminga ng malalim si Ling. Sa school ako na-stress. Matipid na tugon ni Ling. Naisa na niyang i-share kay Aris ang tungkol sa ginawa sa kanya ni Sam, ngunit mas pinili niyang itago na lamang. Mag-leave ka muna sa school at mag-focus sa pagbubuntis muli. Diretsong desisyon ni Aris. Nanlaki ang mga mata ni Ling. Hindi ko pwedeng gawin yan. Ang dami ko ng sinakripisyo para sa pag-aaral na to. Umiyak na naman siya. Pero paanong pagbubuntis muli? Hindi habang buhay malit ang tiyan mo. Lalaki at lalaki yan. Habang lumalaki si baby. Hanggang sa mag-siyam na buwan. Patuloy na umiyak si Ling at walang maisagot. Please, huwag ka nang umiyak. Sinubukan ni Aris na pawian ang luha ni Ling, ngunit hinawi nito ang kamay ng binata. Listen to me, Ling. Hindi ko sinasabi na huminto ka sa pag-aaral, okay? Ang sinasabi ko lang ay ang sitwasyon mo. Magkakaroon ng malaking impact sa bawat araw na dumadaan sa pagpasok mo sa school dahil maraming makakapansin ng mga pagbabago sa'yo. Ang paglilihi mo, paglaki ng tiyan. At di ba pang mga bagay na magbabago sa'yo? Mapapansin ng mga tao na kapaligid sa'yo yun. Lahat ba yun kaya mong harapin? Hindi nagsasalita si Ling at patuloy na humihikbi. Nang ilang saglit pa ay napapaduwak na siya. Mabilis na tumakbo si Ling sa lababo at doon sumuka. Mabilis namang umalalay si Aris at hinagod ang likod ni Ling. Okay ka lang ba? Tatawagan ko ulit yung doktor mo. Natataranta namang kinuha ni Aris ang kanyang phone at akmang tatawagan na muli ang doktor. Hinawakan ni Ling si Aris sa braso. Hindi na kailangan. Kung pwede, iwanan mo muna ako mag-isa, please. Tumango ng bahagya si Aris. Sige, pero sana pag-isipan mo mga sinabi ko sa'yo. At lumabas na ng kwarto ang binata tulad ng gusto ni Ling. Sa katigasan ng ulo ni Ling ay tinuloy pa rin niyang pagpasok sa school sa kabila ng kanyang sensitive first trimestral stage. Tuwing tanghali ay tumatambay si Ling sa dorm nila dahil meron pa naman siyang ibang mga gamit doon. Nang minsang bumalik ng quarter si Ling ay nakasabay niyang tumambay doon ang grupo nila Sam at nasaksihan nila ang pagsusuka ni Ling. Nagtinginan ang grupo ni Sam. Anong nangyayari sa'yo? Parang kanina ka pasukan ng suka simula pa lang sa klase natin ha. Buntis ka ba? Usisa ni Sam. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Ling. Kinakabahan, ngunit nanatiling tahimik. Hoy, bingi ka ba? Anong pakiramdam na may matandang mayaman? Na ngayon ay makakabuo na lamang ng baby sa'yo. Nagdawa ng lahat ng naroon sa silid. Napiko na si Ling at hinarap ang mga ito. Kung ano man nangyayari sa buhay ko ay wala kayong pakialam dahil wala naman kayong alam. Yun lang ang binatawang salita ni Ling at lumabas na ng silid na yon. Naiwan namang nagtatawanan pa rin si Sam at mga kasama nito. Samantalay nagtatakbo palabas si Ling at hindi alintana ang malakas na ulan. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ay nanlalambot na naupo siya sa may gilid ng kalsada at patuloy na umiyak habang sigig buhos ng ulan. Ilang saglit pa ay naramdaman ni Ling ang tila nawala ng pagpatak ng ulan sa kanyang pwesto. At ang siya'y tumuhayay. Nakita niyang malaanghel na mukha ni Aris, dalang payong na nakasukob sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka sumugod sa ulan? Sana hintay mo ako.
Nagsisermon pa sana si Aris, ngunit nagulat siya nang biglang yumakap silang sa kanya at humagulhol. 10 minutes ka ba namang late? Akala ko, iiwan mo na rin ako. Umiyak at umihikbing sambit ni Leng na akala mo'y bata. Sorry, nagkaroon lang ako ng biglaang meeting. Hindi mangyayaring iniisip mo, Leng. Pangako, hindi na maulit. Tumangutango si Leng habang mahigpit pa rin nakayakap kay Aris. Walang kaalam-alam si Leng at si Aris ay nakita sila ni Sam na nagyayakapan. Sa kamalditahan nito ay kinuhanan niya ng palihim ang dalawa. Tingnan natin ang tapang mo. Wala, di ka talagang babae ka. Bulong ni Sam sa kanyang sarili habang nakangisi. Samantala ay mabilis namang isinakay ni Aris si Leng sa sasakyan at binalot ang kanyang coat. Huwag mo tong alisin para hindi ka lamigin. Nag-ayos na ng seatbelt si Aris nang biglang nagsalita si Leng. Nagbago ng isip ko. Titigil na ako sa pag-aaral. Sambit ni Leng habang nakatitig kay Aris. Huminga ng malalim si Aris. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, Leng. Kung gusto mo mag-aral, sige lang. Kung saan ka masaya. Umiling-iling ang dalaga. Bunang desisyon ko. Nung una, akala ko okay lang na pagsabayin ko pag-aral at pagbubuntis ko. Pero tama ka. Mahirap talaga. Sobra akong nape-pressure sa mga nangyayari sa klase. Hindi ko na kinakaya ang temper ko. Ang mga naririnig ko sa kanila. Kaya mas mabuti pa. Tumigil na muna ako at saka na lang siguro ako bumawi kapag nakapanganak na ako. Ngumiti naman si Aris. Sige, kung yan ang iyong desisyon, makikinig ako. Nakangiting tugon ni Aris kay Leng. Salamat, Aris. Kinabukasan ay nagpahanda ng isang dinner date si Aris para sa kanilang dalawa ni Leng. Napakaraming pagkain ang pinahanda ni Aris at hindi na nito tinigilan ng kakasandok ng pagkain ng pinggan ni Leng. Napapanguso na lang si Leng sa ginagawa ng binata. Kailangan mong kumain ng marami. Busog na talaga ako, Aris. Hindi ko na kayang kumain ng madami. Reklamo ni Leng. At akmang Aris na sana sa mesa ng biglang hinatak ni Aris ang kanyang kamay. Wait a minute, Leng. At nagkalapit ang kapwa nila mukha. Sobrang lapit sa isa't isa. Halos nagpapalitan na ng hininga at nagtitigan na kumikislap ng mga mata. Napakalambot ang palad niya. Sa isip-isip ni Aris, tumingin naman si Leng sa kamay niya na hawak ng binata. Ano yun, Aris? Pagtataka ni Leng. Pupnasan ko lang sana ang kamay mo. Parang may dumi kasi. Palusot ni Aris, sabay punas sa kamay ni Leng gamit ang tissue. Aris, nailang naman si Leng na sinusubukan na bawiin ang kanyang kamay. Bilang asawa ko, kahit kailangan mong iwasan ang mahaplos ko tulad nito. Sisip-isip lamang ni Aris habang patuloy na pinupunasan ang kamay ni Leng. Bakit parang bawat araw ay may nagbabago sa kanya? Mas bumabait siya sa akin at mas nagiging sweet. Tulad ni Aris ay may tumatakbo din sa isip ni Leng. Okay na ako. Malinis na naman. Babalik na ako. At mabilis na nakaalis ang dalaga. Takot pa rin siya sa akin at hindi pa kampante. Nasambit ni Aris na narinig naman ng mayordoma na naroon lamang sa likuran niya. Master Aris, napansin ko lang po nitong mga nakarang araw ay nagbabago ng katawan ni Lady Ling. At normal lang yun sa isang nagdadalang tao. Kailangan maalagaan pa rin ang katawan niya, lalo ng mga parting sobrang maapektuhan kapag duman ang mga buwan ng kanyang pagbubuntis. Kumunot ang noo ni Aris. What do you mean, Manang? Siyempre lalaki ang tiyan ni Lady Ling. Kaya kailangan magapan ng mga kamot. Kaya kailangan may magamit siya na mapahid para maiwasan yon. Nagkaroon naman ng interes si Aris. Pamahid? Saan naman ako makakahanap nun? Nakakabili ba nun? May dinukot sa kanyang bulsa ang mayordoma at iniabot kay Aris. Ito, Master. Sa probinsya lang namin meron yan. Tung nakarang linggo po ay umuwi ang pamangkin ko kaya nagpadala ako niyan
para ibigay sa inyo at magamit nyo kay Lady Ling. Hindi lang kasi basta pinapahid yan. May mga teknik pa po. Hindi lang sa tiyan yung pinapahid, pati na rin sa kilikili, hita at sa puwet. Tumangon ng marahan si Aris. Sige, ituro mo sa akin, Manang, at gagawin ko kay Leng. Sige po, Master. Samantala'y kakatapos lang ni Leng na maligo at kasalukuyang nagbe-blower ng buhok nang biglang pumasok si Aris. Oh, bakit ka naman nandito, Aris? Naiilang tuloy si Leng. I-apply ko sa'yo to. Nakangiting pinakita ni Aris ang ointment na galing kay Mayordoma. Para saan? Para hindi ka magkakamot. Diretsong tugon ni Aris. Ha? Kung para sa kamot yan, edi dapat sa tiyan ko ipapahid, tama? Yes. Ngumisi si Leng dahil kailangan niya talaga yon. Kung ganun, akin na at ako nang magpapahid. Akmang kukunin na sana ni Leng ang ointment nang biglang inagaw ni Aris. No. Bakit? Marunong ka bang maglagay? Kumunot naman ang noo ni Leng. Ipapahid lang naman yan sa tiyan ha. Bakit? May iba pa bang klase ang pagpapahid? Oo naman. Tsaka hindi lang naman yan sa tiyan mo to ilalagay. Kaya sige na, humiga ka ng maayos at papahidan kita. Bakit hindi na lang kaya si Manang yung magpahid sa akin yan, di ba? Nahiya si Leng. Hindi na tumugon si Aris at naghalukik-pip na lamang ng braso. Napairap naman si Leng at napakagatlabi na lamang. Wala siyang nagawa kung hindi ang mahiga at ilabas ang kanyang tiyan. Pero bago magsimula si Aris ay may kinuha itong maliit na palanggana na may lamang tubig. May maliit din siyang towel na hawak. Binasayo ni Aris at pinahid sa tiyan ni Leng. Napatitig naman si Leng sa gwapong mukha ni Aris na tila nahulog na siya sa isang mahika. Bakit parang laki ng pagbabago niya? Hindi na siya ang Aris na nakilala ko noon. Ang Aris na tahimik at suplado noon ay isang malambing at maasikaso na ngayon. Boss siya pero pinaparamdam niya sa akin ngayon na ordinaryong tao lamang siya na pinagsisilbihan ang isang tulad ko. Sisip-isip ni Leng habang nakatitig kay Aris. Saglit pa ay nagsimula na si Aris na punasan ang tiyan ni Leng ng basang towel. Pagkatapos ay inaplayan na ng oil ang makinis niyang tiyan. Namumula si Leng sa hiya. Maya-maya pa ay nagsilita na muli si Aris. Sige, maghubad ka na. Nanlaki ang mamata ni Leng. Ano? Bakit ako maghubad? Napabangon tuloy ng bahagya si Leng sa gulat. Bukod sa tiyan mo, kailangan ko ding pahida ng masingit mo, kilikili at puwet. Seryosong tugon ni Aris. Napabalot ng kumot si Leng sa katawan. Ha? Puwet? Hindi. Malay ko ba kung gusto mo lang manghipo? Huminga ng malalim si Aris. Sa mga parte lang na binanggit ko, i-apply ang oil, Leng. Wala nang iba pang parte. Umiling-iling si Leng. Kaya ko ng sarili ko kung ipipilit mo yung gusto mo. Hayaan mo nang magkakamot ako, no? Wala na akong pakialam. Nagbuntong hininga muli si Aris. O sige, basta gawin mo lang din yung ginawa ko kanina na magpunas ka muna ng malinis na tubig bago mo i-apply ang oil, okay? Tumango-tango si Leng at nagpaalam na si Aris. Niiwan tuloy na napapaisip si Leng. Iba na to, Leng. Hindi kaya gusto ako ni Aris? Sa isip-isip ni Leng na tila nagpapantasya. Saglit pa ay umiling-iling si Leng at sinubukang alisin sa isip niya ang mga hinuhang yon para kay Aris. Hindi, imposibleng mangyari yon. Sino ba naman ako? Sabit pa rin ni Leng at kinakausap ang sarili. Bumaba na si Leng ng kama para magsimula na sana magpahid ng ointment nang biglang nag-text sa kanya si Ray. Mag-open ka ng Facebook ngayon na. Nanginginig na binuksan ni Leng ang kanyang Facebook at nanlalambot na binasang mga hindi magagandang comment sa litratong nakapost. Siyang nasa litrato at si Aris nakatalikod habang magkayakap silang dalawa. Nakasad sa post ng isang anonymous person ang tungkol sa pagdadalang tao ni Leng na di umano ang amay isang matandang mayaman. Hindi na napigilan ni Leng ang mapaiyak na paatras siya sa may lamiseta
at hindi sinasadyang nasagi nilang ang vase na naroon. Narinig naman yun ni Aris at agad na nagtungo sa silid ni Leng. Anong nangyari? Pag-aalala ni Aris. Hindi nagsalita si Leng at patuloy na umiiyak. Anong problema? Bakit ka na naman umiiyak? Please, tell me, Leng. Ngunit nanatiling tikom si Leng at hindi pa din sinasabi kay Aris ang kanyang problema. Ilang saglit pa ay may tumawag muli kay Leng. Sa pagkakataong ito ay si Susan ang tumatawag. Excuse me, Aris. Nagtungo si Leng sa banyo upang hindi marinig ni Aris ang pag-uusap nila ng ina. Pagsagot pa lamang ni Leng ng tawag ay nagbubunganga na si Susan. Wala pa ring pagbabago. Hoy babae, hindi ba nung una pa lang sinabi ko sa'yo na huwag kang mag-aaral? Pero sinuway mo ako. Lumayas ka dito sa bahay at itinuloy pa rin yung kagagahan mo. Ano? Nasa'yo pa ba yung pera? Akin na. Dapat nun palang ibigay mo sa akin yan. Napakadamot mo. Sa halip ng mga kapatid mong gumagamit yan, sinarili mo. Mag-aaral ka? Ano ba mapapala mo dyan? Nagsisisi ako kung bakit pa kita ipinanganak. Wala kang utang na loob. Galit na sambit ni Susan. Sa sobrang lakas ng boses ay naririnig lahat ni Aris ang mga masasakin na salita nito para kay Leng. Oo ma, walang kwenta sa iyong pag-aaral at makatapos. Pero bakit sila kuya walang trabaho hanggang ngayon? Tambay at walang mga silbi. Bakit? Kasi hindi sila nag-aral. Ayaw ko matulad sa kanila. Aba, at ang lakas na talaga ng loob mo na mga tuwiran sa akin ng ganyan. Sutil kang bata ka. Pasalamat ka na lang at pinag-aral kita kahit sa high school. Napipiko na si Aris sa kanyang mga naririnig na sinasabi ni Susan sa kabilang linya. Ngalingali na si Aris na buksan ng pinto upang makialam na sana. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at nagtimpi. Huminga ng malalim si Leng. Ano po bang sadya niyo, Mama? Wala na pa akong pera para malaman niyo. Umiiyak na si Leng. Ano? Magbubunganga pa sana si Susan nang biglang binabanan ni Leng ang phone. Galit na galit si Susan at nag-isip ng paraan para makita si Leng at mahututan ng pera. Paglabas naman ni Leng ng banyo ay naroon si Aris sa loob at nakaabang. Nagulat tuloy si Leng. Akala ko wala ka na dito. Mother mo bang kausap mo? Hindi nagsasalita si Leng. Nangangamba siya na baka ma-turn off sa kanya si Aris kapag nalaman nito kung anong klaseng pamilya meron siya. Pero hindi naman alam ni Leng na alam na rin naman ni Aris ang family background niya kahit si Doña Marieta. Hinawakan ni Aris ang dalawang braso ni Leng. Huwag kang mag-alala, Leng. Tutulungan kita. Sabihin mo lang. Tumitig si Leng sa mga mata ni Aris. Totoo ba? Nagulat na lamang si Leng dahil hinaplos ni Aris ang kanyang dalawang pusngi at hinalikan siya sa noo ng binata. Tila nagula ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Lumutang si Leng na tila nasa langit. Maya-maya pa ay tumawag muli ang bruhang si Susan. Hindi naman matiis ni Leng na hindi sagutin. Kaya naman nagpunta siyang muli sa banyo. Ma, hoy babaeng walang utang na loob. Akala mo ba matatakbuhan mo ako? Ganun-ganun lang ba talaga sa'yo lahat? Magpadala ka ng pera. Naririnig mo ba ako? Kailangan ko ng pera mo. Napahagulhol si Leng. Ma, wala po talaga akong pera dito. Hindi ba kinuha niyo na yung pera ko para sa pag-aaral ko? Wala kang pera? Sa loob ng 2 buwan, Leng, hindi ka nakagawa ng paraan para magkapera? Imposible naman yan. Akin na. Akin ang pera mo. Ngayon na. Wala na po talaga, Mama. Yung 2 buwan na sinasabi ninyo, syempre, ginamit ko na po sa school para sa tuition ko. Kaya, sa maniwala ka man po o sa hindi, wala na po talaga akong pera, Mama. Humihikbing sambit ni Leng. Napakawalang kwenta mo talagang anak. Sa sobrang sama ng loob ni Leng ay blinak na lamang niya ang ina sa lahat ng contacts niya. Nais ni Leng ng peace of mind. Gusto niya ng katahimikan. Ngunit ang pag-aakalang katahimikan sa pag-block niya si inay, kabaliktaran ng plano ni Susan.
Nagpunta ito sa school ni Leng dahil akala niya doon pa rin nagdodorm ang anak. Padaanin mo nga ako at anak kong nag-aaral dyan. Pilit na nakikipagtalo si Susan sa gwardya. Hindi po kayo maaari dito, ma'am. At hindi naman po araw ng pagbisita. At wala naman po kayong sulat na makapagpapatunay na nanay kayo ng estudyante dito. Pasensya na ho. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Basta papasukin mo ako. Nagpupumilit pa rin si Susan. Maya-maya pa ay dumating si Sam at nakita si Susan na nagwawala sa harapan ng gate. Excuse me po. Sino pong hanap niyo? Ina ko ni Leng Reyes. Nasaan na ba yung batang yan? Kilala mo ba siya? Ngumisi si Sam. Mag-ina nga, parang bastos kausap. Sa isip-isip ni Sam at mabilis ding nakaisip ng paraan para mapasama na naman ang kawawang si Leng. Hindi niyo po ba alam kung anong nangyari sa anak niyo? Hindi niyo po ba alam na buntis siya? Nanlaki ang mga mata ni Susan. Buntis? Anong sinasabi mo? Sinong nakabuntis sa kanya? Halos magdadalawang buwan na pong nag-drop sa subjects niya si Leng dahil sa pagbubuntis niya. Ang sarap nga po ng buhay niya kasi isang mayamang matandang sumusuporta sa kanya. Nakahalukip-kip ang dalawang braso ni Sam habang nagkukwento ng sala kay Susan. Ngumisi naman bigla si Susan nang malamang nasa mayamang matandang anak na si Leng. Kung ganon, ang ibig sabihin ba nito? Ang matandang mayaman ng amang pinagbubuntis ni Leng? Tumangutang mo si Sam. Tumalikod na si Susan at nagmadaling maghanap ng public telephone upang matawagan personal ang number ni Leng. Kasalukuyang nagpapahinga ang kawawang dalaga nang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot naman kaagad yun ni Leng dahil hindi naman niya kilala ang nakarehistrong number. Hello? Hello, magaling kong anak na. Blindak ako para hindi ko na matawagan. Anong akala mo? Hindi ko malalaman ang pinaggagawa mo sa buhay mo? Buntis ka pala. At ang amay isang matandang mayaman. Tapos sasabihin mo, wala kang pera? Nagulantang si Leng dahil nalaman na ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Ano sabi niyo? Hoy Leng, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi mo na ako maloloko pa. Nanggaling ako sa school niyo at kausap kong isang kaklase mo doon. At sinabi niya sa akin lahat-lahat. Ngayon, kung ayaw mo ng iskandalo at malaman ng buong mundo ang pagbubuntis mo, padalan mo ako ng pera. Ora mismo. Bakit ba kailangan niyo akong pilitin, Mama? Ikaw nagpipilit na gawin ko ito sa'yo. Kung una palang binigyan mo na ako ng pera, edi sana, hindi ganito. Sa tingin ko okay lang din naman sa'yo na ipagkalat ko ang sitwasyon mo eh. Okay, sige. Alam mo naman sigurang sasabihin ng mga tao oras na malaman nilang nagpabuntis ka sa isang mayaman para makatakas sa kahirapan. Nakakahiya, hindi ba? Maati mo ba yun, ha? Kaya mag-isip ka, Leng. Magpapadala ka o mapapahiya ka? Tama na ho. Huwag na kayo magsalita pa. Sige, para matahimik ka na. Padadalhan kita ng pera. Binuksan na Leng ang kanyang drawer at kinuha ang card na ibinigay sa kanya ni Andres. Kailanman ay hindi ko ginamit ang card na ito. Pero ngayon, kailangan kong gamitin para sa sarili kong dignidad. Ay matakpan lang ang bibig ni Mama. Gold digger na ba ako nito? Siisip-isip ni Leng habang patuloy na umiiyak. Magkano bang gusto mo? Pwede na bang 20,000? 20,000? Iniinsulto mo ba ako? Sa yamang tinatamasa mo ngayon. Hindi ka ba nakokonsensya? Napadalhan ako ng 20,000 lang? Napapailing na lamang si Leng at patuloy na umiiyak. Magkano bang kailangan mo? 1,000,000. Magpadala ka ng 1,000,000 ngayon na. Bakit naman 1,000,000? Sumusobra na kayo, Mama. Saan naman nakukuha ng ganong kalaking pera? Nanggigigil na si Leng sa galit. Ngunit wala siyang magawa kundi ang umiyak. Wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 1 araw. Kapag hindi mo pa napadalang pera hanggang bukas, hintayin mo na lang na masirang reputasyon mo.
at binagsakan na ng tawag ni Susan ang anak. Napahagulhol naman si Leng sa sobrang sama ng loob. Hindi niya na alam ang gagawin. Ngayong pinapaliit ni Susan ang kanyang mundo. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Siguro hanggang sa mamatay na lang ako bago siya makontento. Sisip-isip ni Leng. Saglit pa'y pumasok sa isip niya si Aris at naalalang sinabi ng binata na ito ang bahala sa kanya. Basta magsabi lamang si Leng kung anong problema. Huminga ng malalim si Leng at naisip na si Aris ang kailangan niya. Wala na siyang ibang choice kung hindi ang humingi ng tulong kay Aris upang makapagpadala ng 1 milyon sa kanyang ina at maitigil ang bunganga nito. Samantalay, nasa biyahe naman pabalik ng mansyon si Aris kasama si Ted. Habang nakahinto ang sasakyan sa may stoplight ay pinuksan ni Ted ang kanyang phone. Doon ay nakita niyang kumakalat ng litrato ni Leng kayakap si Aris. "You need to see this, boss." Inabot ni Ted ang phone. Nanggigigil sa galit ang nagkukumusta kamay ni Aris. Ngayon ay alam niya na kung bakit umiiyak si Leng. Maya-maya pa ay tumawag na si Leng. Agad namang sinagot ni Aris ang kanyang telepono. "Aris?" Umiyak si Leng sa kabilang linya. Nataranta naman ng bahagya si Aris. "Umiyak ka na naman ba? Anong problema? Sinong nang away sa'yo?" "Kailangan ko ng tulong mo." "Hintayin mo ako. Pauwi na ako." Ilang minuto lamang ay dumating na nga si Aris at dumiretso sa silid ni Leng. Doon ay naabutan niya si Leng na lugmok sa sarili. Iyak pa rin ang iyak. Agad naman itong kinomfort ni Aris. Niyakap niya si Leng at pinaramdam niya sa dalaga na hindi ito nag-iisa. Yakap na mahigpit na halos hindi na makahinga si Leng. "Sandali, hindi na ako makahinga." Niluwagan naman ni Aris ang yakap kay Leng at hinawakan ang pisngi nito. "Sabihin mo, bakit ka umiiyak? Sino nang away sa'yo? Huwag ka nang maglihim, please." Mata sa matang nakatitig si Aris kay Leng. Nang biglang siniil ng halik ni Aris ang dalaga, nagulat naman si Leng at naitulak si Aris. "Anong ginagawa mo?" "Kung hindi mo sasabihin, halikan kita ulit." Kinabahan si Leng. "Sandali lang. Ikaw ba talaga yan, ha?" "Kung hindi ako, sino pa ba? Meron pa bang iba?" Seryoso si Aris ngunit sinasakyan lamang si Leng. Nataranta tuloy ang dalaga. "Siguro, nasasapian ka na." Nagpaalpa si Leng na tila natatakot kay Aris. Napangiti tuloy si Aris at pinakalma si Leng. "Ngayon, sabihin mo sa akin, sinong may kagagawan sa'yo nito? Bakit ka umiiyak?" Dahil sobrang bigat ng nararamdaman ay hindi na kinaya ni Leng. Nakimkimin pa ang kanyang problema. "Si Mama, gusto niyang magpadala ako sa kanya ng 1 milyon dahil kung hindi, sisirain niya ang reputasyon ko at ipagkakalat sa mga tao na nabuntisan lang ako. Wala naman akong ganung kalaking pera." Napahagulhol na naman si Leng. Hinawakan naman ni Aris ang pisngi ng dalaga at inayos ang buhok nito. "Sino pa? Alam kong hindi lang ang mama mong dahilan kaya ka umiiyak." Hindi na rin naglihim si Leng at sinumbog na rin niya si Sam na siyang nagkalat ng litrato sa social media. Huminga ng malalim si Aris. "Simula ngayon, ayaw ko nang naglilihim ka sa akin, okay? Tandaan mo, kahit anong mangyari sa'yo, nandito lang ako." Saglit pa ay kumalma na si Leng, ngunit ang puso niya ay tila tumatalon sa kilig dahil sa mga naririnig na salita mula kay Aris. "Aris, napansin ko lang, parang hindi na ikaw yan. Ang laki na ng pinagbago mo." Naglakas loob na si Leng na magsalita. Tiningnan naman ni Aris ang kanyang sarili. Anong nagbago?" "Dati kasi, suplado ka at hindi masyadong nakipag-usap. Na parang wala kang pakialam sa akin. Pero ngayon, kabaliktaran na lahat ng pinapakita mo sa akin. Nakapagtataka lang kasi." Patuloy na hinahawi ni Aris ang mahabang buhok ni Leng. "Yun ay dahil sa'yo, kaya nagbago ako.
Anong ako? Bakit ako? Dahil gusto ko nang tutuhanin ito. Gusto na kitang maging tunay na Mrs. De La Cruz. Napayuko si Leng. Bakit? May problema ba? Muling tumitig si Leng kay Aris. Gusto mo yung gawin kasi dinadala kong anak mo. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Aris. May babaeng nararapat para sa'yo. Siyang taong nababagay sa'yo. Hinawakan ni Aris ang dalawang braso ni Leng. Wala nang iba pa. Sa puso ko, alam kong ikaw lang, Leng. At ang posisyon bilang Mrs. De La Cruz ay walang iba. Kung hindi para sa'yo lang. At ikaw lang nararapat doon. Pero, hindi ako nararapat para sa'yo. Maging ano ka man, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Maniwala ka lang sa mga sinasabi ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang umiyak kang muli dahil sa mga taong nagpapasakit sa'yo. Hindi kita pababayaan. Palagi kang nasa tabi ko. Isinandal ni Aris ang ulo ni Leng sa tapat ng kanyang dibdib. At sa wakas ay nakaramdam si Leng ng kapanatagan sa kanyang puso. Gaya ng sinabi ni Aris ay hindi nga niya hinayaang pang ipagpatuloy pa ni Sam ang ginagawang paninira kay Leng. Binigyan niya ito ng leksyon. Tinadakip ni Aris si Sam at dinala sa isang madilim at abandonadong lugar. May tao ba siyan? Anong kailangan mo sa akin? Umiiyak na sigaw ni Sam na tanging siya lamang ang nakakarinig. Saglit pa ay dumating ng isang nakaitim na lalaki bit-bit si Susan na nakagapos na din. Gaya ni Samay, nagwawala din ito. Mga walang hiya kayo. Mananagot kayo sa batas. Galit na sambit ni Susan. Samantalay, nasa biyahe na sina Aris at Leng. Saan ba tayo pupunta? Hindi na matiis ni Leng na hindi magtanong. Sa mga taong nanakit sa'yo at nagpapahirap ng kalooban mo. Natigilan naman si Leng. Hindi man niya alam kung paano harapin ang dalaway. Handa na siya para ipagtanggol naman niya ang kanyang sarili. Pagdating nila sa abandonadong lugar ay rinig na rinig ni Leng ang pagmamakaawa ni Sam at Susan dahil pinapahirapan pala ang dalawa ng matauhan ni Aris. Nang makita ni Susan si Leng ay mas lalo itong nagalit at sininghalan ng dalaga. Ikaw, walang hiya ka talaga. Wala kang puso. Pakawalan mo ako dito. Huwag mo akong subukan. Kung alam ko lang nalalaki ka lang ding walang hiya. Sana noon pa lang ibinalik na kita sa pinanggalingan mo. Nabiglang sambit ni Susan. Natigilan si Susan sa kanyang sinabi at maging si Leng ay nagulat sa nadulas. Nakatotohanang nabanggit nito. Lumapit si Leng ng bahagya kay Susan. Anong ibig niyong sabihin? Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Leng. Ano pa ba sa tingin mong ibig sabihin ng mga sinabi ko? Sana matagal na kitang itinapon kung ganitong klase lamang igaganti mo. Pagkatapos kitang palakihin, pakainin at alagaan. Kung ganun, hindi mo pala ako tunay na anak sa buong buhay ko. Kaya pala ni minsan, hindi ba ako minahal? Napaka-arte mo. Huwag kang nga magdrama dyan. Tama na. Ang akala ko pa naman, pagpunta namin dito ay magiging maamo kayong tupa. Pero hindi pala. At sa tingin ko ay, hindi pa sapat ang parusa na ginagawa ng matauhan ko sa inyo. Kaya sige, walang uuwi at mananatili kayong dalawa hanggang sa matuto kayo. Biglang lumod si Sam at iyak ng iyak. Mr. De La Cruz, parang awa niyo na. Alam kong mali ako. Nagmamakaawa ko. Pakawalan niyo na ako. Nagmamakaawa ko. Leng. Hindi, Madam Leng. Pakiusap. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ngayon, naisip mo na ba kung anong napapala ng isang taong nagkakalat ng maling kwento? Katulad ng ginawa mo kay Leng? Umirap si Aris at bumaling naman kay Susan. At ikaw, palagi mong pinapaboran ang dalawang mong anak na lalaki. Ngayon, ibabalik ko sa inyo lahat ng pahirap at pasakit na ginawa ng pamilya mo kay Leng. Galit na galit si Aris. Anong gagawin mo sa dalawa kong anak? Umiiyak na tanong ni Susan.
Ngunit tila wala nang rinig si Aris. At Leng, dire-diretso na silang lumabas ng lugar na yon. Bumalik na silang dalawa sa mansyon. Aris, may gusto sana akong hingin na pabor sa'yo. Magsabi ka lang, makikinig ako. Gusto ko lang sanang makumpirma kung sila ba talagang tunay kong magulang. Pwede mo ba akong tulungang mag-imbestiga? Oo naman. Ngumisi si Leng at hinawakan ng kamay ni Aris. Salamat, Aris. Napakabuti mo talagang tao. Pero may isa akong kondisyon. Ano yun? Matulog ka sa master's bedroom kasama ako. Diretsong tugon ni Aris na may pilyong ngiti. Napatras tuloy si Leng. Baka naman pwede mong palitan ang kondisyon mo. Biglang namulang pisngi ni Leng sa hiya. Ano bang nasa isip mo? Matutulog lang naman tayo. Huwag kang mag-alala. Tila napahiya naman si Leng sa kanyang sarili. Sige. At napapayag din siya ni Aris. Pagkatugon ni Leng ay agad siyang binuhat ang binata. Ay, anong ginagawa mo? Dadalhin na kita sa kwarto ko. Hinayaan na lamang ni Leng na kargahin siya ni Aris dahil feel niya ang mabisig nito na may ingat siyang hawak. At gaya ng sinabi ni Aris ay natulog lamang silang dalawa ng gabing yon. Kinabukasan ay nagising na lamang si Leng na wala na siyang katabi sa higaan. Bumangon na si Leng at lumingaling nga sa buong silid ni Aris. Saglit pa ay nagprepare na siya para bumaba ng salas. At pagbaba niya ay naroon si Doña Marieta. Hello po. Bati ni Leng. Hi, gising ka na pala. Halika, iha. Lumapit naman si Leng at paglapit niya ay hinawakan ng Doña ang kanyang kamay. Iha, umalis lamang saglit si Aris dahil may asikasuin lamang daw siyang importante. Ngumiti naman si Leng. Hindi ko naman po siya hinahanap. Hihi. Napapakamot sa ulong tugon niya. Huwag kang mag-alala at babalik din siya agad. Naboboring ka na ba, iha? Kaya ako narito dahil may dala akong mga bagay na pwede nating gamitin para malibang ka naman. Alam kong magugustuhan mo ito. At binigyan ng libangan ni Doña Marieta si Leng hanggang sa nakabalik na si Aris ng mansyon. May dalawang balita si Aris, isang maganda at isang masamang balita. Magandang balita para kay Leng na malamang hindi niya tunay na mga magulang si Susan at ang asawa nito. Ngunit ang masamang balita ay ang malamang wala na rin yung tunay na mga magulang ni Leng na nasawi sa isang car accident. Labis na nasaktan si Leng, ngunit dahil sa tulong ni Aris ay nakamove on din ang dalaga. Makalipas ang ilan pang mga buwan ay naipanganak na ni Leng ang isang malusog na batang babae. Pagkatapos ng halos isang taon na recovery ay bumalik na sa kanyang pag-aaral si Leng at nagpatuloy sa kanyang buhay kasama si Aris at ng baby nila. Ang buhay ni Leng ay nagpapatunay lamang na ang buhay ng tao ay parang gulong. Kung noon ay nasa ilalim siya, ngayon naman ay nasa ibabaw na. Hindi man naging magandang makaranasan ni Leng, ay pinagtibay naman siya ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Isang pagsubok na naging daan upang makilala niya si Aris at matagpuan ang tunay na kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.